Papunta ng operasyon. Ito lang ang dala natin. So, hello mga kalabs. Inano ko yung yung buhok ko, yung sinintipid ko ba. Ayan, tapos ito na nga yung araw. Ito na yung araw ng aking operasyon. So, ayan mga kalabs, hindi ko alam kung anong mangyayari. So, ano na lang tayo, nakaano doon sa natin na hindi pwedeng may makeup, walang jewelries, lahat yung wedding rings ko kinuha ko na, yung kwintas ko, lahat. Hindi pwedeng mayroong mga gold or something. So ayan po, natin. Meron po ako ditong white flower kasi para akong nahihilo. So, para akong sinisipon. Alam nyo ba bakit para akong sinisipon? Kasi hindi ako nakatulog. Ganun talaga ako pag hindi ako makatulog. Parang sisipunin ako pero hindi sipon na flu. Ayan. So, ang dinala ko po is, meron tayo dito yung tinatawag na Kela card. Ayan, Kela card. Yan ang dala ko. And then, dala ko rin yung yung bank card ko na hindi siya credit. So, in case na mawala, walang mawawala sa akin. And then, yung plus card. So, yan lang ang dala ko. At saka, mayroon pala akong dalang kunting pera. Hindi naman siguro kailangan. Hindi kailangan kasi, di ba nga, insurance yung magbabayad. So, ayan. Mayroon tayong air plug. And then, yung eyeglass natin, at saka yung papel, yun lang ang dala, at saka yung telephone. Saka pala itong white flower. Magdadala kaya ako ng white flower kasi para mahilo ako mamaya. Kasi yung allergic ko talaga din, grabe talaga yung allergic ko. Pag lumabas ako, talaga kasi di ba ang init, nag-init dito ng grabe. So, ngayon yung allergic ko ay rumarampa. Ayan, hindi nagpapatalo ang aking allergy. So, ayan. Yan. So, ayun ang ating So, ipiprepare natin ito. Yun lang ang dala natin sa ang dala natin, ang laman ng bag na papunta ng So, ito lang po yung laman ng bag natin. Ayan, Yan. So, papunta ng operasyon. Ito lang ang dala nating bag kasi hindi pwede. At saka 6 hours before operation, hindi ako pwedeng kumain. So, pwede akong uminom ng tubig. Hindi kasi pwedeng maglagay ng something eh. Ayan. So, pwede akong uminom pero hindi na ako iinom dahil, di ba nga, papatulugin ako. So, ayan, maaano na lang natin ito mamaya kung bakit may itim dito. Ayan. At tawag nitong yung maghahatid sa akin sana, hindi makahatid dahil hindi yung gulong niya kailangan niyang palitan ng So, ang inas ko, itong neighbor namin, siya ang magdadala sa akin sa hospital. Tapos, mamaya, si David din naman ang magsundo sa akin sa hospital pagkatapos. So, hindi ko alam kung anong oras ako magising dahil nga papatulugin nila ako. So, hindi ko alam kung anong oras ako magigising. Ayan. So, ngayon, after 1 hour, kami aalis na at papunta doon sa hospital. So, naghihintay na lang ako ng time. So, naglilinis na ako dito sa bahay namin. Inayos ko na yung mga kama. Kasi baka pagdating ko mamaya, wala na akong So, at least, naayos ko na yung kama namin. At, kasi si David, pagdating niya mamaya, magbihis lang siya. Tapos, pupuntahan na niya ako para sunduin. So, ayan, hindi na
hindi na siya makalinis. So, nilinis ko na tong aming kusina, aming bahay. Yung floor na lang ay walisan ko lang kunti. And then, yun, ready na kasi para mamaya, wala na, hindi na ako maglilinis pagdating ko dito. Kasi, syempre, hindi ako pwedeng maglinis. Pero, nandiyan naman si David eh. Ayan, so, ayun lang at wawalasan ko lang itong kunting kinalat ko ngayong umaga. Kasi, nagluto din kasi ako, nilutuan ko ng pagkain kasi alam mo naman ang nanay kahit na talagang handaan mo yung pamilya mo na alam mo na hindi ka makaluto mamaya kasi siguro masakit talaga yung operasyon. So ayan na, this is it ang aking so ready na ako sa sa operasyon. Ayan. So ito nga yung time na gumising ako. Andiyan yung dalawang nurse na nakahintay sa akin habang pagising pa lang ako. Ayan yung pa ako at medyo umaano pa yung isipan ko dyan. Yung parang hindi ko alam kung nasaan ako. Nagising na pala ako. At hindi ko alam. Sobrang sakit ang naramdaman ko sa paa ko. Yun lang ang naisip kong na masakit. Ayan. At yan yung dyan ako sa recover. Tapos pinapakain ako. Yan, may dala silang pagkain para sa akin. Sote at saka ay kumain na pala ako niyan. So nandito na ako. Inurong ako dito sa eating. Ayan, meron pa ako. Pero successful, grabe ka-high-tech dito, grabe ka-high-tech. Successful, kaso lang umiikot pa yung so after 4 hours, okay na ako. Pwede na akong umuwi. Ayan, so thank you Lord sa lahat. Sabi ng doktor ay super, tinanggal na lahat. So, ayan. Dito na lang ako at maghihintay na lang ako kay David and then pero umiikot yung ulo ko kaya pero at least na yung problema sa tuhod ko, tinanggal daw niya lahat and then ayan 2 weeks dapat nasa bahay ako and then tingnan natin kung ano ang after. So ayan, thank you Lord, thank you sa inyo lahat sa inyong suporta. Okay na ako. So, matutulog muna ako dahil talagang umiikot yung ko. So, nandito na ako ngayon. Ito yung hinihintay ko lang si David. Dapat dyan si David ipapasok. Nandito naman yung toilet. Doon ako inoperahan. Dito pala ako inoperahan. Dinilipat ako doon. Yan. I'm home. So, hello mga kalabs. Ayan, ako po ay kumakain kasi hinihintay ko po si David at si Vincent. Ay hindi pa sila dumarating. Umalis sila kanina mga 10 pa yun. Tapos, alas 2:30 na wala pa sila kasi may concert si Vincent ng 11 sa piano. Tapos, pagkatapos ng piano concert, takbo naman sila sa concert ng guitar. So ayan, sobrang hectic yung time nila. So, natatakot akong tumayo. Pero, ang ginawa ko, pagtayo ko sa bed, nakahawak ako sa lahat na kasi sobrang strong yung medicine na iniinom ko, yung parang umiikot pa yung ulo ko. Pero sa ngayon okay naman na, hindi naman nagaanong kaso lang sobra talaga ang sakit na nararamdaman ko sa ko. Kasi pa lang 24 hours pa lang since na naoperahan ako. So pero kailangan kong kumain ng pagkain. Kasi hindi pwedeng hindi kumain dahil ang tapang ng medicine na iniinom ko ay sobrang tapang talaga. Kaya kaya ngayon pagkatapos ko nitong kakain, iinom ako ulit ng medicine kasi alas 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, almost 8
hours na akong hindi uminom nung matapang. Pero uminom ako nung alas 10 ng, before 10, uminom ako ng yung mild lang na painkiller. Pero sobra talagang sakit, kaya iinom ako nung strong medicine. So, kumakain ako, naluto ako ng beans. Beans at saka kanin ang kinakain ko. Gulay ay yung vitamins ang kinakain natin. And then, mainom ako ng tea. So, ayan po. Pagkatapos nito, pupunta po ako sa bed or sa living room. Hindi ko alam kung saan. At so ito na pa, hindi ko pa pala ito natatanggal. Itong hindi ko pa pala, aray ko, sakit. Ayan, so tatanggalin na natin ito. Ilalagay ko pala itong scotch tape dito sa kasi yung tape nung dito sa paa ko ay natanggal. Nag-stick man siya sa kumot ko kagabi ba. Kaya ito na lang ang ilagay ko isa pa. Ayan. Lagyan natin ng isa pa. Ayan. So, dito nila itinirik yung ayan o, sakit. O, ayan. Maitim-itim siya. Maitim siya. Ayan. So, dito nila itinirik yung anesthesia kahapon. Dito sa, natin. Dito nila tinirik. And then, sobra talaga kasi pag lagay pa lang, sabi ko medyo masakit. Sabi ko, tapos sabi nung anesthesian, masakit lang yan kasi syempre yung sinulid na nilagay ba kasi medyo malaki siya. Tapos titingnan ko pa, sabi niya gano'n, wag kang tumingin kasi baka maano daw ako, ma-faint daw ako. Tapos nagsasalita pa sila, tapos wala na, paps, wala na. Talagang nakita ko lang, nilagyan ako nung pang-heart sa heartbeat. Nilagyan ako dito ng 2 wire. Tapos, nilagyan ako ng blood pressure dito. Tapos, yun ang maalala ko. And then, yung isa pang naalala ko is yung mayroong nag-aano sa paa ko. Inaano niya yung paa ko. Hindi ko na alam kung siguro pinaposition niya yung paa ko or Tapos yun lang ang naalala ko. Bali, sila, 2 doktor, 1 anesthesian, tapos yung isang nurse na naglagay sa akin nung dito na hindi ko alam kung yung nilagay dito sa taas ko, tapos yung may naglagay din dito sa ko, tsaka yung sa heart ko. And then yung nurse na nag-prepare nung mga panghiwa. Yun lang ang naalala ko. Tapos, mga 12, tapos nagising ako ng 3, so kung tutuusin, 3 hours akong pinatulog. 3 hours yung fully tulog ko talaga. Yung talagang full. Tapos yung pagising ko, para akong nasusukan. Hindi ko maintindihan. Tapos naramdaman ko yung sobrang sakit talaga. Tapos mayak-ngiyak talaga ako sa sakit. Sakit talaga mga kalabs. Yung parang mga kalabs, yung sakit na hindi mo expect ba. Yung talagang, alam kong masakit. Pero talagang ang sakit, talagang parang gumaganon talaga yung sakit. Sabi ko, ang sakit talaga. Tapos binigyan ako ulit ng tawag nitong, yung daw yun na medicine, yung matapang na parang mahilab yung sakit. So, medyo humilab siya. Tapos sabi nung nurse, matulog ka muna. Nakatulog ako ulit. And then, nagising siguro ako mga after 15 minutes. Parang ganyan ako. Tapos, sabi niya, ganun, gusto mo bang kumain? Sabi ko, oo. Tapos, sabi niya, masakit pa ba? Sabi ko, oo. Tapos, after 30 minutes, nilagyan ulit ako ng painkiller para makatayo na ako. As in, diritsong lakad, mga kalab. So, ito yung sitwasyon natin ngayon. Ayan. As in, diritsong lakad talaga. Pagkatapos ng 3 hours ng operasyon. Ayan. So, yan yung paa ko ngayon. Ayan. Ayan, nakabalot yan siya. So, ang hiniwa is dito. Alam ko dito yung hiniwa. Yan. Dito yung hiniwa. Hindi naman siya mismo sa tukod, kundi dito sa binti.
sa ilalim ng binti. So, yan ang hiniwa. Hiniwa nila. Ayan. So, yun mga kalabs, yung sobra talagang sakit. Tapos, pinakain ako, pinainom ako, pinakain. Tapos pinainom ako ng maraming tubig. And then, umihi ako, sinamahan ako ng nurse, para hindi matumba or something. And then, katapos pinaupo ako sa sofa, nakaganyan ako sa sofa. Din nahilo ako, sabi ko para akong nasusuka, binigyan ako kaagad nung napakapait na tablet na maliit na nilagay dito sa ano ko, sobrang pait talaga. Tapos yun, naka-idlip ako ulit doon, ganun daw, sabi niya, ilagay mo yung ulo mo para maidlip ka, para mawala yung ano, tapos wag daw ako mag-move. Tapos, yun, maya dumating na rin si Davide, tapos nagbihis na ako. Sa taas ko, hindi talaga ako binihisan sa taas kasi sa baba lang, pantalon lang ang binihisan ko. Tapos, yung magbihis na ako ng ano, tinulungan pa ako nung nurse. Ang pait talaga nung nurse doon. And then, yun, umuwi na kami. So, na yung seat ng car, pinahiga talaga ni Davide yung seat ng car kasi kailangan kong itaas yung ano ko, tapos yung coat ko nilagay sa taas ng ano ko. Ngayon nga, sumasakit na kasi kanina pa ako nakaupo dito. So, pero ako talaga ay kahit may sakit, hindi nagustuhan kasi nila ni Davide itong tinapay na ito. Wala tayong ilaw. Ayan, para naman medyo hindi wala kasi ilaw, kaya madilim yung ating vlog. Pero pwede ko naman yung ilighten mamaya. So, gumagawa ako ng tinapay na super easy talaga to na tinapay. So, anuhin lang natin siya. Baliktarin lang natin siya. Tapos, maghintay ako ulit ng another 15 minutes para mabaliktad natin siya. Ganun lang siya. Yung super simple lang siyang gawin. At napakasarap na tinapay. Nagustuhan ng mag-ama ko. Kaya, pangatlong gawa ko na ito. Nung una kong gawa, nagustuhan nila, nakain namin lahat. Nakain namin yung isang tinapay. Tapos ngayon, hihintayin natin ulit ng 15 minutes. Tapos anuhin ko yan. Ayan. So yun naman mga kalab, successful yung araw ng yung ating operasyon. Para pasalamat talaga ako sa Lord. And then, oo, nakakalakad naman na ako. At talagang kailangan kong ilakad, kailangan kong i-move yung paa ko, kailangan ko need talaga na i-move kasi 2 weeks lang yung yung sick leave ko. Tapos titingnan syempre kung ano ang pakiramdam ko, and then kung kaya ko naman magtrabaho, okay lang, magtrabaho na ako. So tingnan na lang natin kasi syempre medyo medyo siguro masakit pa yan or hindi natin alam. So, sa 20, tatanggalin yung tahi. So, pupunta ako sa hospital para patanggal yung tahi. Tapos, on Monday, pwede na daw ako mag-drive. Pwede na ako mag-drive. So, talagang dito. Kasi ang sakit ng dito ko, yung sa binti ko ba. Ang sakit talaga. Talagang masakit yung nararamdaman ko. Ayan, so ngayon, maghintay lang ako muna ng 15 minutes. Siguro darating na rin sila ni Davide. May ambulance. Darating na rin yun sila ni Davide kasi nag-order sila ng pizza dahil may pagkain naman kami, may adobo kami, pero gusto daw kumain ni Vincent ng pizza after concert. So, ayan, pumunta sila para kumain. Tapos sabi ko, ako hindi ko kailangan, dahil kumakain naman ako ng pizza, pero Pizza Hut, hindi ako kumakain ng, o kaya yung gawa kong pizza, yun, kumakain ako. So, sabi nila, pupunta sila doon sa pizza, doon, siguro kumakain sila doon, tapos, tawag nitong, uuwi na rin yun sila mamaya. Kaya maglipat ako sa sofa, doon ako tapos siguro manood kami ng movie or something, ganun. Yun lang ang ating So, yun ang update mga kalabs. Happy to tell you na I'm okay, I'm alive. Kasi ang nakakatakutan ko talaga noon sa operasyon is yung baka hindi ako magising. Yun talaga kasi yung sakit naman, kung isipin ko sa ilang buwan ko na itong niraramdam,
okay na lang ang masakit ng ilang araw kaysa ano, pero yung na hindi ito pala yung tinapay, ganito ang itsura ng tinapay pag naluto na yung ginagawa kong tinapay. So ayan mga kalabs, thank you for your support, for your prayers. I love you all and God bless. Bye. Non è ancora croccantissimo. Però spettacolo. The next day.